pamagitan ng mga drone at ng mga hinihinalang espiya, sinasabing kagagawa ng isang foreign power. Dating pulis na nagsabing inudyukan lamang siyang tumestigo tungkol sa reward money sa Duterte drug war, nakipagmatigasan sa pagsagot sa tanong ng House Quad Committee. I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Dito ka magpakita ng tapang mo. 3 patay sa walang habas sa pamaril ng lalaking lulong daw sa droga sa Lapu-Lapu City, Cebu. Unang araw pa lang sa pwesto, mga kontrobersyal na executive orders pinirmahan agad ni US President Donald Trump, kabilang pagkakaroon ng 2 kasarian lamang at ang pagkalas ng Amerika sa World Health Organization. Sa showbiz, ang pagbabalik sa primetime nila Donnie Pangilinan at Bel Mariano, nakadevelop daw sila ng bagong bonding off-screen. Habang si Justin Bieber in-unfollow sa Instagram ang kanyang misis, nagkakalabuan ba sila? Sa gitna ng mga balita tungkol sa hinihinalang pagmamanman ng mga espiya sa ating bansa, isang Malaysian syndicate leader ang naaresto sa Parañaque City. Sangkot siya sa pagbebenta ng tinatawag na fake cell towers na ginagamit bilang sa mga naglipa ng text scams. Pwede rin daw yang gamitin sa wiretapping at pang-espiya. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Sa hudyat ng mga operatibang nagpanggap na customer, hindi na nakapalag ang Malaysian national na ito na leader umano ng sindikatong nagbebenta ng aparatong ginagamit ng mga scammer sa bansa. Sa pinagsamang puwersa ng PNP Anti-Cybercrime Group, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, Bureau of Immigration at ng National Telecommunications Commission, nahuli ang dayuhang sospek na si Chang Chun-Wee sa isang entrapment operation sa isang hotel sa Parañaque kaninang umaga. Itinuturing na big fish o big-time importer at supplier ng fake cell towers sa bansa ang sospek. Oktubre pa raw siya tinitiktikan ng mga otoridad. Nakuha sa kanya ang mismong sample ng device na ginagamit sa text at call scams. Kilala ang aparato sa black market na International Mobile Subscriber Identity o IMSI Catcher. Ito raw ang ginagamit ng mga scammer, kaya lagana pa rin ang mga scam kahit na isabatas na ang SIM registration law ayon sa CICC. So the solution is find the source. Kung hahabulin mo lang, yung operator hindi mauubos. So tinarget namin yung source ng IMSI Catchers. And this is one of the major suppliers ng IMSI Catcher dito sa Philippines. Higit sa kalahating milyong piso ang benta ng sospek sa isang fake cell tower. Hindi nalalayo sa modem ng Wi-Fi ang disenyo nito na kayang bitbitin gamit ang backpack. Simple pero makapangyarihan ang IMSI Catcher na kayang kopyahin ang transmission ng lehitimong tower ng mga telecommunications company. Nagpapadala ito ng mas malakas na signal para linlangin ang mga cellphone sa paligid nito na kumonekta. Itong mga IMSI Catcher kasi nito hindi dumadaan sa network ng mga telcos. Nakapagpadala ito ng mga links na nakikita ninyo sa mga text nyo at pag clinic ninyo, kukuhanan kayo ng impormasyon. Yung range po kasi ng IMSI Catcher, so usually aabot ito ng mga siguro mga 500 meters to 1 kilometer yung radius. Ang mas nakakabahala, magagamit rin umano ang teknolohiya ng fake cell towers sa wiretapping at maging sa pag-iispiya, bagay na ikinababahala rin ng COMELEC. On the part of the COMELEC, pwede pong ideklara ang kandidatong ito ay disqualified. Biro mo, makakatanggap ka ng ganon. Kaya nga po itong mga kababayan natin, sabi po namin huwag basta-basta maniniwala. Nasa kustodiya na ng PNP ACG ang dayuhang sospek. Inaalam na rin ang mga kasabwat nito at maging mga pinagbentahan niya dito sa Pilipinas. Mahaharap ang sospek sa patong-patong na kaso gaya ng Data Privacy Act at Cybercrime Prevention Act of 2012. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Hindi raw isinasantabi ng ating militar na isang foreign power ang gumagalaw para tigtikan ng ating bansa at makakuha ng mahalagang impormasyon.
Sunod-sunod na raw kasi ang mga senyales at ebidensya nagtuturo, kabilang na ang pagkakaaresto sa isang hinihinalang Chinese spy. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Ikinababahala ng Armed Forces of the Philippines ang pagkakaaresto sa isang Chinese na hinihinalang nag-espiya sa mga kampo militar at ilang pang opisina ng gobyerno sa bansa. Ayon sa AFP, hindi ito dapat maliitin, gayong lumalabas na kabilang sa mga inikutan ng sospek ang ilang EDCA sites o ang mga base militar kung saan may access ang Amerika. Gayon din ang ilang mall, airport, pantalan, opisina ng gobyerno at maging ang ilang planta ng kuryente. Consider this as an issue of concern, considering that critical infrastructures and of course even our military camps and our PNP camps are part of this. So this is national security concern and we're really looking intently on this. Tingin pa ng militar, hindi malabong may nagkakasa ng malawakang espionage activity sa Pilipinas. Ang espionage ay ang lihim na pagkolekta ng mga sensitibong impormasyon ng isang tao, organisasyon o bansa. Patunay daw dito ang mga nadiskubring underwater surveillance drone sa mga dagat sa bansa na may Chinese markings. If we connect the dots, we don't have to look far, that there seems to be an orchestrated move by a foreign power to gather critical information in the maritime domain and on critical government infrastructures. We started realizing that these incidents do not happen in isolation. Sa isang pahayag, iginiit ng National Security Council na nagpapatuloy pa ang banta ng pangingialam at pagmamanipula ng ilang bansa. Nanawagan din ng NSC sa Kongreso na agarang amyendahan ang Espionage Act at ipasa ang Counter-Interference and Malign Influence Bill. Ito ay para bigyan ng pangilang batas na tutugis sa mga masasangkot sa ganitong gawain. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Kambyo po tayo sa police report. 3 ang patay sa walang habas na pamaril ng isang lalaki sa kanyang mga nakasalubong sa Lapu-Lapu City, Cebu. Tingin daw ng gunman sa mga biktima, mga demonyo. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Biyernes ng gabi, 3 tao ang sunod-sunod na pinatay sa barangay Maribago sa Lapu-Lapu City, Cebu. Lahat sila sa ulo ang tama. Sa investigasyon ng pulisya, iisa lang ang gumawa niyan at residente lang din sa lugar. Sa follow-up operation, paresahang pinasok ng mga pulis ang bahay kung saan daw naglalagi ang suspect. Naaresto ang 41 anyos si Eduardo Tagoy Jr. May nakuha sa kanyang iligal na droga at isang baril na ginamit umano sa krimen. Ilang metro lang ang layo mula sa kanyang bahay dito sa eskinitang ito. Walang habas na pinagbabaril ng suspect ang kanyang mga nakakasalubong. Kabilang na nga dito ang isang biktimang bibili lang sana ng gamot para sa kanyang anak. Unang binaril at pinatay ni Tagoy ang kaibigan niyang si Randel Aying na nakatayo lang sa tapat ng kanilang bahay. Ilang minuto ang lumipas, pinunterya niya naman si Antonio Saputalo. Tinamaan siya sa muka at nagpapagaling. Naglakad-lakad pa raw si Tagoy sa kabinaril ang photographer at delivery rider si John Rihamura. Hindi rin pinatawad ang isang maniningil sana ng utang. Binaril siya matapos sumigaw na makita ang pamamaril. Depensa ng suspect, iba ang nakikita niya sa mga biktima. Hindi ako naawa nung pinatay ko sila dahil may bumubulong sa akin na 3 raw ang babarilin ko sa ulo na mga demonyo. Ang tingin ko talaga sa kanila mga demonyo, mga hired killer, mga salbahe. Pero nag-iba ang tono niya nang amin siyang kausapin. Totoo yan, nagsisisi ako. Humihingi ako ng patawad sa kanilang lahat kung totoo man na may napatay ako. Kalalabas lang sa kulungan ni Tagoy dahil sa iligal na droga. Ayon sa pamilya ng mga biktima, ilang araw na nilang napapansing wala sa sarili si Tagoy at nagsasalita mag-isa. Sobrang sakit sa aming mensahe ko sir sa nagpatay sir nga hindi na siya makalabas kasi mamatay na lang doon siya, mabulok sa kulungan. Doble-doble yung sakit ko sir kasi may anak ako sir. Sinira niya yung kinabukasan ng anak ko. Nahaharap sa patong-patong na kaso ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline. John Arua, News 5. Sugatan ng isang gwardiya sa Davao City matapos saksakin ng isang tricycle driver. Ang biktima raw kasi madalas makipagkita sa kapwa sikyo na asawa ng tricycle driver.
Pero nasagad daw ang suspect nang sabihin siya ng biktima na maliit ang kanyang hari. Nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Bakas pa ang dugo sa damit ng security guard na ito matapos saksakin sa likod sa barangay Lubugan, Davao City, pasado alas 10 kaninang umaga. Agad naman siyang tinulungan ng kanyang mga katrabaho at dinala sa ospital. Kinilala ang biktima na si Christopher Batuto, 33 taong gulang. Ang nanaksak raw sa kanya ay ang tricycle driver na si Eddie Nazareno, 37 taong gulang. Base sa investigasyon, nahuli ng suspect ang kanyang asawa na isa ring security guard na nakipagkita sa biktima noong mga nakaraang araw. Madalas din daw na madaling araw umuwi ang asawa ng suspect. Sa galit ng suspect, sinugod niya ang biktima sa kanyang pinagtatrabaho ang shopping mall at doon nanaksak. Agad namang hinuli ng mga tao ang suspect at dinala sa mga pulis. Na-recover din ang kutsilyong ginamit sa pananaksak. Nagselos itong suspect natin at kanina inundayan na ng saksak yung gwardiya habang nasa duty. Hindi naman gumanti yung gwardiya. Ang suspect hindi raw nagsisisi sa kanyang ginawa. Nagalit din umano ang suspect dahil binuli umano siya ng gwardiya. Okay, na mga gamay ko. Sinabihan niya ako na maliit daw yung ari ko. Maliit daw masyado. Sinabihan din niya ako na napakaliit ko daw at kaya niya ako. Nagpapagaling pa sa ngayon ang biktima sa ospital dahil sa kanyang tinamong saksak. Nasa kustudiya na ng Turil Police Station ang suspect at posible itong maharap sa reklamong frustrated murder. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5. Malapitan namang binaril ang isang mekaniko sa Davao City. Patay sa tama ng bala sa ulo ang biktima. Nagbabalik si Bril Montalvo. Pasado alas 8 ng gabi nitong Lunes, makikita ang pagdaan ng pick-up na naka-hazard sa ilalim ng Bangkerawan Bridge sa Davao City. Pagkalampas ng tulay, gumilid ito. Ilang segundo lang, may isang taong tumawid papunta sa pumaradang pick-up. Hindi masyadong kita sa CCTV pero binaril niya na pala ang driver ng sasakyan. Nagpulasa naman ang mga tao sa lugar. Matapos ang pananambang, mabilis na tumakbo ang suspect. Sa bahaging ito, inabangan ng suspect ang biktima kagabi. Huminto lang sana ang biktima sa harap ng kalsada, saka ito nilapitan ng suspect at pinagbabaril ito. Kinilala ang biktima na si Marley Masukol, 50 anyos, mekaniko. Tinamaan siya ng bala sa ulo. Isinugod pa siya sa ospital pero namatay rin kalaunan. Ayon sa mga pulis, may person of interest na sila sa krimen. Yung biktima kung mayroon ba siyang threat before threat na receive before ito nangyari, sir, no, or meron ba siyang kaalitan sa trabaho niya or personal ang ating tinitingnan dito na anggulo, sir. Nagsasagawa na ng backtracking ng mga CCTV sa lugar para matukoy ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5. Sa muling paggulong ng mga pagdinig ng House Quad Committee, nagharap-harap sina Police Colonel Hector Grijaldo at ang dalawang committee chairman na inakusahan niyang pumilit sa kanya ng tumestigo sa drug war ng nakaraang administrasyon. Pero napiko ng mga mambabatas sa hindi niya pagsagot sa kanilang mga tanong. Nasa frontline ng balitang yan, Maria Enriquez. Sa pagbabalik investigasyon ng House Quad Committee ngayong 2025, humarap na sa wakas si Police Colonel Hector Grijaldo matapos ilang beses umabsent. Matatandang siya ang nagsabi sa Senate inquiry na inudyok umano siya ni Quadcom Co-Chairman Dan Fernandez at Benny Abante para tumestigo sa Kamara tungkol sa reward money na kinumpirma ni dating PCSO at Colonel Ruina Garma. Para patas daw ang investigasyon, nag-inhibit sina Abante at Fernandez bilang co-chairman at nag-take ng oath at umupo bilang resource person katabi ni Grijaldo. Tinanong ni Deputy Speaker J.J. Suarez si Grijaldo tungkol sa kanyang testimonya sa Senado, pero paulit-ulit niyang sinabi, Your Honor, I would stand by my statement in the Senate under oath, Your Honor, and I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. I don't think it's incriminating because number one, sinumpang salaysay niya po ito eh. Pirmado niya po ito eh. So how can he incriminate himself when he actually signed this affidavit? And this is a public document, Mr. Chair. I think that is out of order. Nasabon tuloy si Grijaldo ng mga kongresista. Nagtatago ka sa likod ng right against self-incrimination eh. Tinatanong sa'yo, relevant question. Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Dito ka magpakita ng tapang mo.
his participation in that Senate inquiry was merely to besmirch the reputation of some of the chairmen here. But please, Colonel Grijaldo, stop invoking your right against self-crimination. Inalok pa siya kung gusto niyang mag-executive session para idetalye ang kanyang testimonya sa Senado. Pero tumanggi si Grijaldo. Pinasinungalingan naman ni Fernandez at Abante ang mga akusasyon ni Grijaldo. Normal naman yung vetting na ginagawa natin, kinakausap natin. So we talked to him and sinabi ko kay Colonel Garma, can he corroborate your statement? Ang sabi ni Colonel Garma, yes eh. So kinausap namin. Napakaliit po ng kwarto at sa labas po ng kwarto, marami pong mga tao nandun. So kung nagkaroon po ng coercion, nagkaroon po ng harassment, malalaman po ng mga taong nandyan. And even the CCTV, nung lumabas po siya dyan sa ng pintuan niyan, makikita po natin na yung itsura niya, hindi naman po siya mukhang na-coerce eh. Mukhang masayang-masaya pa nga po siya. Dahil ayaw makipagtulungan, kinontempt muli si Grijaldo at ililipat ng detention sa QCPD Station 6 sa tapat ng Batasang Pambansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nangangamba ngayon ang ilang Pinoy sa Amerika sa mas pinahigpit na patakaran sa mga immigrant ng bagong US President na si Donald Trump. Isa pang kinabahala ang pag-ietsapuera niya sa LGBT community. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. The golden age of America begins right now. Mas mahigpit na Donald Trump daw ang mamumuno at magtataguyod ng aniyay golden age ng Amerika. Unang araw niya bilang 47th President ng US. Pero sunod-sunod agad ang mga utos niya. Ilan dyan ang pag-ietsapuera niya sa LGBTQIA+ community. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Sa ilalim nito, hindi nakikilalanin ang patakaran ng nakaraang Biden administration sa pagbabawal sa racial and sex discrimination. Ilan sa mga halimbawa niyan ay hindi na pwedeng mag-serve sa military ang mga transgender. Kumalas na rin ngayon ang Amerika sa ilang international group. Kabilang dyan ang World Health Organization. Mishandling umano ng WHO sa COVID-19 pandemic ang dahilan ni Trump. So we paid $500 million to World Health when I was here, and I terminated it. Malaki ang epekto nito, lalo't isa ang Amerika sa nagpopondo sa mga programa kontra tuberculosis, HIV, AIDS at iba pang infectious diseases at health emergencies. Ikinalungkot naman ito ng WHO at umaasang muli itong isa sa alang-alang ng Administrasyong Trump. Gusto raw ng WHO na makapag-usap sa US government para mapanatili ang kanilang ugnayan. Hindi na rin kasapi ang Amerika sa Paris Climate Agreement na ginawa rin ni Trump noong una siyang maupo bilang US President. Minsan na niyang tinawag na hoax o panloloko ang climate change agenda na naturang kasunduan. Now, I want crystal clean water. I want the cleanest air on the planet, which by the way now we have. Isa pang utos ni Trump ang pagpapaliban ng 75 araw sa pagpapatupad ng ban sa TikTok app sa Amerika. Ipinasisibak niya rin ang higit 1,000 opisyal na itinalaga noon ni former US President Joe Biden. Giit ni Trump, hindi raw sila pareho o nagkakasundo sa kanyang mithiin na Make America Great Again. Inutusan din ni Trump ang US military na higpitan ang pagbabantay sa border ng Amerika sa gitna yan ng kontrobersyal niyang mass deportation policy na ikinalulungkot ng ilang Pinoy sa Amerika. It makes us feel, again, our hopes and dreams are dying whenever we talk about, for example, diversity, equity, and inclusion in government, education, immigration. Mahigit 1,600 ang taga-suporta rin ni Trump na sangkot sa January 6, 2021 riot sa Capitol ang binigyan niya ng agarang pardon. So this is January 6th. These are the hostages. Approximately 1,500 for a pardon. Ngayong araw din pinirmahan ng US President ang 25% na taripa sa mga produkto ng Mexico at Canada. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Hindi lang balik primetime ang Don Bell sa How to Spot a Red Flag nang dahil sa serye, nagka-developan pa raw ang kanilang closeness. Inamin niya ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano
sa MediaCon kanina ng serye na in love raw sila sa La Union o LU kung saan sinut ang serye. Marami rin daw silang natutunang activities gaya ng surfing. Abangan ng Don Bell sa How to Spot a Red Flag bilang sina Matt at Charm. Sa January 27 na yan at 9:30 p.m. sa Todo Max Primetime 5 ng TV5. Masaya. Nagiging bonding talaga yung surfing dun sa La Union. I think that's where it started kasi alam na namin pagdating namin ng La Union, very different feel, very different vibe. Makakapagturo na naman kami ng bagong learning sa audience namin, you know, most especially nowadays na talagang ang daming trolls online, ang daming scammers online, and catfishing, we have to be extra careful, and it's so nice that we're able to communicate that through this show. Marami pa akong baong may init at chika mamaya, kaya huwag kayong bibitiw. Susunod, deployment ban sa Kuwait, sinusulong ni Senator Raffy Tulfo. 15 pesos na minimum fare sa jeep, pinag-aaralan ng LTFRB. Pagpapatupad ng sex education sa Pilipinas, tatalakayin sa Senado. At sa showbiz, Justin Bieber, bakit in-unfollow sa Instagram ang misis niyang si Hailey Bieber? Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Sa kuwang yan ng CCTV sa Tondo, Maynila, makikitang abala sa pagpapa-photocopy ang isang guro. Sumalisi ang isang lalaki at tinangay ang bag ni teacher. Laman ng bagang 40,000 pesos na pang-tuition ng anak ng guro, pati ang kanyang cellphone at laptop na may nakasave na files para makapagturo siya. Naaresto naman ng suspect pero di na nabawi ang pera at laptop. Nanawagan sa Senator Raffy Tulfo na magpatupad na ang bansa ng total deployment ban ng mga domestic helpers sa Kuwait. Ito ay matapos ang magkasunod na pagkamatay ng 2 Pinoy domestic workers doon. Narito ang aking report. Maging si Senator Raffy Tulfo, hindi kumbinsidong suffocation ang ikinamatay ng OFW sa Kuwait na si Jenny Alvarado. Siya yung kababayan nating hindi agad na ibalik ang bangkay dahil nagkamali. Sa pagdinig sa Senado, sinabi ng anak ni Alvarado na kinukulong, ginugutom at binabastos daw ang kanilang ina ng kanyang among Kuwaiti. Base yan sa kwento ng mga kaibigan ni Alvarado. Yung amo niya ay hinihipuan din siya. Kasi yung nanay namin ay hindi po siya nagsasabi sa amin. Naglilihim po yung nanay namin para hindi kami mag-alala. Sangkot din umano sa iligal na gawain ng amo ng OFW. Yung amo niyang lalaki is a drug lord. Bakit tayo nagbigay ng OFW natin sa isang drug lord? Baka mamaya may nakita yung ating OFW sa mga illegal activities niya, aksidente, pinatahimik. Base sa police report na nakuha ng Department of Migrant Workers, ang binuksang metal coal stove sa kwarto sa bahay bakasyonan ng kanilang amo ang dahilan ng pagkasuffocate ni Alvarado at 2 pang kasambahay na kasama niya. Tugma rin ito sa isinagawang autopsy ng NBI sa labi ni Alvarado. Inutusan ni Senator Tulfo ang DMW na laliman pa ang investigasyon, baka sakali daw sinadya ang pagkamatay ng ating kababayang si Jenny. Pero ngayon pa lang sinasabi na ng DMW na may kapabayaan ng mga amo ni Jenny kaya sila na-suffocate at namatay sa kanilang kwarto. Kaya gusto ng DMW pakasuhan ang nasabing mga amo. Giit din ng mga senador, dapat tignan ng DMW kung may criminal liability ang amo ni Alvarado. Nakikipag-ugnayan na rin ang DMW sa gobyerno ng Nepal dahil napansin ding tuklap ang kuko at may bakas ng tali sa paa ang Nepali na kasamang nasawi ni Alvarado. Bukod kay Alvarado, iniimbestigahan din ng DMW ang pagkamatay ng isa pang OFW na si Daphne na kalaban sa Kuwait. Siya ang OFW na natagpuan ng bangkay na nakalibing sa bakuran ng isang pamilya matapos mawala ng 2 buwan. Dahil sa pagkamatay ng ating mga kababayan sa Kuwait, nananawagan si Tulfo na magpatupad ng total ban sa pagpapadala ng domestic helpers doon. Humingi ng 1 linggo ang DMW para pag-aralan ang rekomendasyon. Sa ngayon kasi, first-time workers lang ang hindi pinapadala sa Kuwait. Are we people? A nation of stupid people sending our workers to the lion's den in Kuwait? Ang problema ay doon sa employer. We're not the problem. The problem is Kuwait. The problem is the government of Kuwait not doing enough. Gusto rin ni Tulfo na magkaroon ng neuro screening sa mga among Kuwaiti bago pagtrabahuin ng isang Pinoy sa kanila.
Magsasagawa ng pagdinig ang Senate Committee on Education kaugnay ng sinusulong na Comprehensive Sexuality Education Bill. Sa gitna ng mga mainit na debate kung dapat nga bang ipasa ang panukalang yan ni Senadora Risa Hontiveros. Sa ilalim kasi nito, patutupad ang Comprehensive Sexuality Education sa mga paaralan. Bagay na ayon naman kay Senator Sherilyn Gatchalian ay meron na rin sa ilalim ng DepEd Order No. 31 at sa Reproductive Health Act of 2012. Ayon pa kay Gatchalian na chairman ng Senate Education Committee, uusisain din nila sa pagdinig ang mga di umano'y inconsistencies o hindi pagkakapareho sa sex education sa ilalim ng RH law at sa umiiral na DepEd order. Sabi sa reproductive health law, adolescent lang. So 10 to 19. Pag tinignan mo yung DO 13, K to 12. So kindergarten all the way to 18 years old. So doon pa lang nakita namin may inconsistency. Kinalungkot naman ng Commission on Population and Development o POPCOM ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na i-veto niya ang anti-teenage pregnancy bill ni Senator Hontiveros. Nilinaw din ng ahensya na hindi tinuturo sa panukala ang sexual pleasure. Isa pang nakakasama na loob, ang ating presidente, ganun din ang sinasabi. No? Wala po kayong makikita sa DepEd curriculum yan. Sa kasalukuyan na pinapilot na yan, wala rin po kayong makikita niyan sa bill. Pinag-aaralan na ng LTFRB ang pagpataw ng 15 pisong minimum fare sa pamasahe sa jeep. Pero ang ilang transport groups sinabing baka hindi na raw angkop yan ngayon, lalo't nakaraang 3 taon pa inihain ang petisyon. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Nagpapakapagod sa pamamasada pero lumiliit naman ang naiuwing pera dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Pasakit sa mga tsoper ang halos 3 pisong oil price hike ngayong araw. Pasakit na posibleng pasanin pati ng mga pasahero. Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kasi nire-review ngayon ang petisyong itaas sa 15 pesos ang minimum na pasahe sa jeep. Yun nga lang ang grupong AltoDAP na kabilang sa naghain ng petisyong yan. Sinabing 3 taon na ang nakalipas nang ihain nila ang 15 pesos na minimum fare. Nakatulugan na raw ang petisyon. Wala rin mangyari doon sa ibibigay nilang petisyon sa amin. Baka mag-amendment pa kami. Malaki na raw ang pinagkaiba noong 2022 kumpara ngayon. Kaya baka hindi na angkop ang hirit na 15 pesos. Kailangan daw muna mag-usap-usap ng mga transport groups para malaman kung nararapat na nga ba talagang itaas ang singil sa pasahe. At kung nararapat nga, kailangan namang malaman kung magkano ang dapat itaas. Kung sakali, ano naman kaya masasabi ng mga commuter sa taas pasahe? Okay lang kasi kailangan din naman ng mga driver. Diba? Talagang mahal pero wala tayong magawa. Ang grupong Pisto naman, wala raw balak maghain ng petisyon sa taas pasahe. Imbes daw na ipasa sa commuter ang bigat. Sana ibasura ang well-reasoned law at tanggalin yung 12% VAT sa langis at excise tax. Sa ganoon, lahat tayo makikinabang. Hindi lang po sa amin, pag tinanggal yan lahat ng presyo bababa Nauna nang sinabi ng LTFRB na uunahin nila ang pagsasaayos ng fuel subsidy para sa mga tsuper na apektado ng sunod-sunod na oil price hike. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. 3 ang patay habang 1 sugatan matapos mahulog sa bangin ng pickup truck sa Itogon, Benguet. Base sa investigasyon, papuntang Baguio City ang sasakyan kahapon. Sinubukang mag-overtake ng pick-up sa kasabay na sasakyan pero nawala ng kontrol. Hindi nakabig ng driver ang manibela kaya dumiretso ito sa 100 metrong lalim ng bangin. Para hindi na maulit ang aksidente, tiniyak ng lokal na pamahalaan na daragdagan ng mga signage sa kalsada. Tutulungan din daw ng LGU ang pamilya ng mga biktima. Naispatan ang British celebrity chef na si Gordon Ramsay na namamalengke sa Cubao, Quezon City. Nilibot niya ang mga stall ng seafood para makahanap ng raw at fresh na pagkain. Hindi naman mawawala ang food trip, kaya natikman din niya ang ilang putahe sa dampa. Matatandang bumisita si Ramsay sa isang exclusive event sa Pasay kung saan idinaos ang Mini MasterChef Challenge. Kasama dyan sina Judian Santos, ang social media personality na si Ninong Rai at culinary student na si Danica Lucero. Lagi raw lasing ang singer na si Jake Zairus ayon sa showbiz host na si Christopher Min. Ayon daw sa source ni Nay Christy, may nagkwento sa kanya ng kalagayan ni Jake habang nasa Amerika. Tingin tuloy ng netizens, baka may pinagdaraanan si Jake. Matagal na rin daw na walang balita kay Jake ang publiko, kaya miss na raw siya ng fans.
Unang nakilala sa music industry si Jake bilang si Charis Pempenko. Susunod, ballot printing bukas na pornada dahil sa dalawa pang kandidatong pinapadagdag ng Supreme Court. At ang Milan Fashion Week na dinaluhan nina Twice Sana at Japanese actor si Kentaro Sakaguchi. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Ang kuha na yan ay kuha sa base militar sa Tuva region sa Russia. Tinotorture ng mga opisyal ng militar ang dalawang lalaki. Meron pinaghampas ng bato at merong ginamitan ng taser. Ang mga sinasaktan ay pawang mga sundalo rin. Ang torture video na yan ang iniimbestigahan na. Hindi pa malinaw kung bakit may nagaganap na torture sa base militar ng Russia. Napurnada nakaschedule na pagsisimula ng ballot printing ng COMELEC. Patuloy kasing may mga humahabol na temporary restraining orders o TRO ang Korte Suprema para idagdag ang ilang kandidato. Ang sabi pa ng SC, hindi nito masabi kung kailan matatapos ang mga paghahabol ng mga pangalan sa balota. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Pinakita ng COMELEC ang bagong itsura ng balotang gagamitin sa Bilang Pilipino 2025. Kasama na rito ang 9 na pangalan ng mga kandidatong nakakuha ng Temporary Restraining Order o TRO at pinasama ng Korte Suprema sa balota. Ito na sana ang huling step bago magsimula ulit ang pag-iimprenta ng mga bagong balota. Pero kanina, naglabas ulit ng bagong TRO ang Supreme Court para sa negosyante at online personality na si Francis Leo Marcos na tumatakbong senador at dating Albay Governor Noel Rosal. Dahil dito, mapupurnada ulit ang reprinting ng mga balota na nakaschedule bukas. Mukhang hindi na namin kayang maipangako yung April 14 natin na matatapos ang printing. Sana yung kung magkaroon man ng adjustment, wag naman sanang lalampas na mga April 20 yung printing natin. Kasi ang pinakamahirap talaga po. Ayon naman sa Supreme Court, halos 50 petisyon na mula sa mga na-disqualify na kandidato at party list groups ang natanggap nila mula pa noong Oktubre. Wala raw silang timeline kung kailan nila mareresolba ang lahat ng petisyon. Pero binalaan na raw nila noon ng COMELEC na posible talaga itong mangyari. The COMELEC should also be aware that in disqualifying candidates, there is a big chance that these candidates are going to be bringing the issue before the Supreme Court and that the Supreme Court would need time to actually resolve their cases. So these are the TROs the Supreme Court have issued so far, and it's really up to the COMELEC how they will implement the orders. Wala naman daw sinisisi ang COMELEC. Naiintindihan naman daw nila na may prosesong sinusunod ng Korte Suprema. Kami ay naapektuhan lang talaga ng mabigat kapag kami national candidate sapagkat kinakailangan talagang baguhin ang lahat na naimprenta na balota. Para hindi na maulit ang ganitong aberya, suportado raw ng COMELEC ang pag-criminalize sa mga mapatunayang nuisance o panggulong kandidato. Kampante ang COMELEC na kahit may mga nangyaring delay sa pag-iimprenta, makukumpleto pa rin ito mahigit 2 linggo bago ang halalan. Aabot do kasi ng 1.5 million na balota ang kayang maimprenta kada araw, kasama na ang mga nadagdag na printers ng National Printing Office. Dahil inaasahan ang posibilidad na may ihabol pang TRO ang Korte Suprema, naglagay na ng ad feature ang COMELEC sa election management system para hindi na kailangang i-adjust ang buong sistema kung may ipadagdag pang pangalan sa balota bago iimprenta. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Sa K-pop, how true na hiwalay na sina Akmu singer Chan Hyuk at Promise 9 member Seirom. Napabalita kasi sa Korean media na hiwalay na sila after a year of dating. Tumanggi namang magkomento ang management nila na YG at Pledis Entertainment. Sumikat si Chan Hyuk as singer na Akmu kasamang kapatid niyang si Soo Yoon. Bahagi naman ng grupong Promise 9 si Seirom. Eto pa ang trending sa K-pop. Pinupusuan ngayon ng fans ang interactions ng idols at ilang actors sa Milan Fashion Week.
Una na dyan, si Sana ng Twice at Japanese actor na si Kentaro Sakaguchi. Nag-selfie sila together. Present din sa event si Kim Soo-hyun at nakapag-picture din siya kay Kentaro. Looking handsome as usual din ang isa pang aktor na si Love Next Door star Jung Hae-in. Pati na si Nam Yoon-sul ng Korean BL series na Love in the Big City. Abangan, Justin Bieber, in-unfollow ang asawang si Hailey sa Instagram. At nawawalang susi ng kotse himalang natagpuan sa dagat. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Binalot ng andap ang ilang pananim sa Atok, Benguet. Karamihan sa mga pananim na nasira ay repolyo. Ayon po sa uploader, madalas ito mangyari dahil sa malamig na klima sa Benguet. Didiligan daw ng mga magsasaka ang mga pananim para matunaw ang andap. Pero kung makapal ang andap, wala na raw silang magagawa. Ang problema, posibleng maranasan ng andap hanggang sa Pebrero dahil sa hanging amihan. Di farmer certificate uray no bakit na kasasugal kita basta mula-mula nangamong nung mabangkla punuan. Gaya doon muna nga numhanda nga matay niyan kami. Nung isang katmang katawan tianda, nung isang diretso nga na Koskol. Mga kapatid, magiging maulan bukas sa ilang panig ng bansa. Ayon sa Pag-asa, epekto yan ng easterly winds at shear line o ang linyang banggaan ng mainit at malamig na hangin. Sa forecast ng Metra, umaga pa lang uulan na sa Kabikulan. Sa tanghali o hapon naman, posibleng umulan sa Leyte Province at ilang lugar sa Mindanao. Malamig na panahon na may mahinang pag-ulan naman ang mararanasan sa mga probinsya ng Cagayan, Aurora at Quezon dahil sa amihan. O heto, balitang mainit-init pa. Justin Bieber in-unfollow ang wifey niyang si Hailey Bieber sa Instagram. Ayon sa report, hindi na makita ang IG profile ni Hailey sa following list ni Justin. Hindi na rin nakafollow si Hailey kay Justin. Napansin niya ng mga marites online sa gitna ng rumors na may problema sila sa kanilang relasyon. Na-issue na rin sila noon sa umano'y plano nilang mag-divorce. Pero wala silang say dyan ever since. Nakita rin ang dalawa na magkasama sa ilan nilang recent vacation. August last year naman, nang i-welcome nila ang first baby nilang si Jack Blues. Etong breaking news, pinalo na ulit ni Justin si Hailey. At yan ang latest and hottest sa Showbiz Tonight. Ako po si Johnny Alipon. Happy Tuesday mga kapatid. At yan talaga nagbabagang balita. Invested na pasok. Invested tayo dyan sa story. Matindi ang iyong breaking story. Breaking within breaking, sir. Parang kalamidad talaga eh. Para naman sa ating papaang pampagood night, kahit sa pambihirang pagkakataon, laging may pag-asa. Gaya ng pag-follow ulit. Gaya na nangyari sa dalawang magkaibigan na nawala ang susi sa dagat. Just chilling ang magkaibigang si Alicia at Lauren sa isang beach sa Australia. Pero biglang tumaas ang alon at inabot ang kanilang mga gamit. Agad naman nakuha ni Alicia ang kanyang mga cellphone. Yun nga lang, tinangay ng tubig ang susi ng kanilang kotse. Matapos ang 10 minuto, binidyo nila ang nangyari. Laking gulat nila nang biglang bumulaga ang susi sa mababaw na parte ng dagat. Gumagana pa naman daw ito. Pero matindi yung bira mo. Breaking within breaking. Inaabangan na, inunfollow siya Uy, pinalo siya. Ang bilis naman pangyayari, no, Sir Ed? Anong pakiramdam mo? Yung nangyari habang ginagawa mo yung newscast, no? Hindi ko maintindihan. Actually, kinakabahan. Nag-arrive ka na Oo, sa pagiging news anchor mo sa nangyaring yun, Ganyan po dito sa Frontline Tonight. Breaking news na breaking news. May plug pa siyang nalalaman, no? Sige nga, magkakaloko na tayo. Yan po ako ito, siguro dito pag may malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinion. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako lang po si Adling Gao. Magandang gabi.